Mga kaibigan, welcome back. Ito pag-uusapan natin, what's next for Renz Abando na until now andito pa rin po sa atin sa Pilipinas. Magsisimula na yung mga liga overseas at Kai Sotto hindi sang-ayon sa 4-point line ng PBA nang ma-interview ito kahapon sa Japan. Pati na si Dwight Ramos, bakit kaya? Simulan po natin kay Renz Abando na andito pa rin po sa atin sa Pilipinas after niyang makipaghiwalay sa dati niyang team nga na Anyang. Free agent pa rin po hanggang ngayon sila kay magsisimula na po ang mga liga overseas gaya na lang ng Japan B-League. Kasi mga kaibigan, kung lilipat naman si Renz ng KBL team, maghihintay pa po muna siya ng 1 taon bago siya makalipat. Yun po ang batas doon sa Korea. Pero nasabi na din po mga kaibigan ni Renz noong nakaraan na may offer sa kanya pero sa ibang liga. At nag-aantay pa din sila at tinitimbang yung mga offers. Pero ayon sa source na nakausap ko mga kaibigan, malamang mid-season na ng liga makalaro si Renz Abando. Possible sa Japan B-League mid-season. O posible din daw talaga maghantay na lang po si Renz ng 1 taon at babalik siya ulit dito sa KBL ngunit sa iba ng team. Pero para sa akin, okay din na makapahinga rin yung likod ni Renz Abando kasi hindi po biro yung injury niya nung nakaraang season sa KBL. Ngayon, punta na po tayo kay Kai Sotto, Dwight Ramos at 4-point line ng PBA. So far, hati ang opinion ng mga tao sa 4-point line ng PBA. Totoo yan mga kaibigan, may mga nagugustuhan ito at mayroon din namang hindi. Gaya na lang po mga kaibigan, ng player ng Gilas na nasa Japan, unahin natin Dwight Ramos. Para sa kanya, exciting kapag may nakakashoot kasi ang layo ng 4-point line. Pero alam daw niya kaya nila ito ginawa, itong 4-point line, para hindi mag-zone defense sa mga teams. I know they put it in trying to remove teams from playing zone, but I mean, you don't need to do that if you want to break a zone. You just need a better zone offense. So I don't really see the need for a 4-point line. Kay Sotto naman tayo mga kaibigan. Sa online B-League media availability nito kahapon ay natanong po si Kai kung sa tingin niya daw ba ay kung dapat nang sumunod ang B-League sa 4-point line na innovation ngayon ng PBA. Ang sagot po ni Kai, hindi. Sa tingin ko ay hindi ito tama. Dagdag pa ni Kai, kung ako ang commissioner, wala akong 4-point line. Tatanggalin ko na lang yung 3-point line at gagawin yung 3-point line na mas malayo. Parang sa NBA, nakakuha sila ng mas malayong 3-point line, kaya mas maganda ang spacing at syempre mas malaki. Pero hindi ako maglalagay ng 4-point line. Para sa akin mga kaibigan, maganda at simple ang opinion ni Kai about dito. Lahat tayo may kanya-kanyang opinion. Para sa akin, I love PBA pero ayoko rin ng 4-point line. Kasi wala naman po talagang 4-point line sa basketball. Wala sa international leagues, sa NBA, at lalong-lalo na sa FIBA. Di ba? Kaya tama ang sinabi ni Kai, layuan na lang ang tres parang NBA. Pero honestly, ang magandang nakikita ko sa PBA 4-point line natin ay napapag-usapan ng liga natin sa iba't ibang bansa. Nababasa ko sa Chinese sports websites, Japan, Europe, at naging topic nga ng ilang NBA players na may mga podcast. Kabilang na po yung kay Patrick Beverley. Alam ko, ginawa ito ng PBA mga kaibigan para mas maging exciting ang laro. Pero para sa akin, kung ako tatanungin ni Sir Willie, ang opinion ko dito ay ito. Mas magiging exciting talaga kung may papatupad na ang walang height limit sa imports, 2 imports, kasi mas yung mga mahihinang teams, posible sila makasabay basta ayos yung imports. At yung mga local, mahasa talaga sa mga higante. So, pagdating sa international games, sa mga FIBA, sanay na. Hindi na sila maninibago. Tapos mga kaibigan, gawin nila puro out of towns after nyan. Mga kaibigan, outside Manila lang para hindi mas malayo. Ito, Laguna, Batangas, Cavite, Bulacan, Pampanga. Kasi matraffic sobra sa Manila karamihan ng PBA fans nasa probinsya.